Brutal, 1980. Ang pelikulang nagpayanig sa lipunan. Saan na nga ba ang mga bida ngayon? Ang pelikulang Brutal noong 1980 ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang obra ni Marilu Diaz-Abaya na tumalakay sa mga isyong hindi noong kadalasang pinag-uusapan: pang-abuso, kababaihan, at kapangyarihan. Isa itong pelikulang nagbukas ng isipan ng mga Pilipino sa realidad ng lipunan, kung saan ang mga babae ay madalas biktima ng katahimikan at kawalang hustisya. Sa paglipas ng mga taon, nananatili itong isa sa mga pinakamatapang at makabuluhang pelikulang Pilipino, at patuloy pa ring pinupuri ng mga manonood at kritiko hanggang ngayon. Unahin natin si Mila Cabral, na ginampanan ng napakahusay na aktres na si Ami Austria. Siya ang babaeng biktima ng isang marahas na mundo, isang karakter na puno ng sugat sa katawan at kaluluwa. Sa pelikula, ipinakita ni Ami ang matinding emosyon ng isang babaeng nilamon ng sistema: galit, takot at pighati. Ramdam ng bawat manonood ang sakit at pagod sa kanyang mga mata, na para bang totoo ang kanyang pinagdaanan. Isa sa mga kapansin-pansing detalye ay kung paano niya ginamit ang katahimikan bilang sandata sa pag-arte. Si Ami Austria ay patuloy na aktibo sa showbiz at lumalabas sa mga teleserye at pelikula hanggang ngayon. Tunay siyang reyna ng makatotohanang pag-arte sa pelikulang Pilipino. Sumunod si Clara, na ginampanan ng batikang aktres na si Gina Alahar. Siya ang babaeng mamamahayag na nagsubok tuklasin ang katotohanan sa likod ng nangyari kay Mila. Sa kanyang karakter, nakita natin ang kombinasyon ng katalinuhan, tapang, at malasakit. Isang babaeng lumaban sa patriarkal na sistema gamit ang panulat at puso. Sa bawat eksena, makikita kung gaano kahusay si Gina sa pagpapanatili ng tensyon at emosyon, nang hindi kailanman nawawala sa karakter. Nakakaaliw na malaman na siya ngayon ay isa na ring direktor, na patuloy na nagbibigay buhay sa mga makabuluhang kwento sa telebisyon. Isang babae ng sining at paninindigan. Isang inspirasyon sa kababaihan. Pangatlo naman, si Attorney Clara Valdez, na ginampanan ng mahusay na aktres na si Sandy Andolong. Siya ang abogadong nagsubok ipagtanggol si Mila, ngunit sa proseso ay naharap sa mas malalalim na tanong tungkol sa moralidad at hustisya. Ipinakita ni Sandy Andolong ang isang profesional na babae na may pusong nagdurusa sa harap ng kawalang katarungan. Sa bawat linya, ramdam ang pagkalito at bigat ng kanyang konsensya. Isang nakakatuwang detalye ay ang pelikulang ito ang isa sa mga unang nagpapakita ng abogado bilang babae sa pelikulang Pilipino. Si Sandy Andolong ay patuloy na lumalabas sa mga teleserye at nakatuon din sa kanyang pamilya kasama ang asawang si Christopher De Leon. Tunay siyang ehemplo ng galing at dignidad sa pagganap. Kung nagustuhan mo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming channel na Fame Through Time para sa mas marami pang kwento ng mga klasikong pelikula at mga artistang nagbigay saysay sa sining ng pelikulang Pilipino. Suportahan natin ang mga obrang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon.
Balikan naman natin si Lydia, ginampanan ng aktres na si Lorna Tolentino, na lumabas bilang saksi at kaibigan ni Mila. Sa kanyang papel, ipinakita niya ang takot ng mga taong nakakakita ng katotohanan, ngunit natatakot magsalita. Sa murang edad niya noon, ipinamalas na agad ni Lorna ang husay sa pagpapakita ng emosyon at kabog ng kabataan. Isa sa mga kakaibang detalye ay ito ang isa sa mga unang pelikulang tumulong magpatibay sa kanyang karera bilang dramatic actress. Ngayon, si Lorna Tolentino ay isa sa mga pinaka-ginagalang na aktres sa bansa at patuloy pa ring hinahangaan sa telebisyon at pelikula. Isang tunay na haligi ng dramang Pilipino. Kasunod, si Rogelio, na ginampanan ng batikang aktor na si Jay Ilagan. Siya ang lalaking minahal ni Mila, ngunit naging bahagi ng trahedya ng kanyang buhay. Sa bawat eksena, pinagsama ni Jay ang kahinaan at pagkalito ng isang lalaking nahuli sa pagitan ng pag-ibig at kasalanan. Napakahusay ng kanyang pagganap na nagpakita ng realidad ng mga lalaking biktima rin ng sariling kahinaan. Siya ay isa sa mga pinakaminahal na aktor noong dekada 80. Pumanaw siya noong 1992, ngunit ang kanyang kontribusyon sa pelikula ay hindi kailanman nakalimutan. Isang aktor na totoo at maramdamin. Naroon din si Domingo, ginampanan ng veteranong aktor na si Spanky Manikan. Siya ang ama ni Mila na kumakatawan sa tradisyonal na pananaw ng lipunan sa kababaihan. Sa pelikula, ipinakita niya ang pagiging mapanuri, mapanghusga at makasariling ama na hindi nauunawaan ng sakit ng kanyang anak. Sa husay ni Spanky, nagawang maging simbolo ng matandang sistema na kailangang baguhin. Siya ay pumanaw noong 2018, ngunit patuloy na kinikilala sa kanyang mga papel sa teatro at pelikula. Isang karakter na tumatak bilang paalala ng katotohanang dapat magbago ang lipunan. Sumunod si Inspector Ramos, ginampanan ni Johnny Delgado. Siya ang investigador na nakakita ng komplikasyon sa kaso ni Mila at sa sistemang umiiral. Sa kanyang papel, ipinakita niya ang isang taong nahaharap sa pagitan ng tungkulin at konsensya. Ramdam sa bawat linya ang pag-aalinlangan at pagkapagod ng isang taong gustong tumulong ngunit limitado ng sistema. Si Johnny Delgado ay isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang panahon at pumanaw noong 2009. Hanggang ngayon, buhay sa alaala ang kanyang mga makabuluhang pagganap. Isang aktor na may lalim at integridad. Kasama rin si Judge Serrano, ginampanan ni Ruben Rustia, na nagsilbing simbolo ng kapangyarihan ng batas sa pelikula. Sa kanyang pagganap, nakita ng mga manonood ang mukha ng hustisyang bulag at malamig. Ang kanyang paraan ng pagbitaw ng linya ay puno ng otoridad at katigasan. Siya ay isa sa mga veteranong aktor na nagbigay tatak sa pelikulang Pilipino noong dekada 70 at 80. Pumanaw siya noong 1988, ngunit ang kanyang mga papel ay patuloy na tinuturing na klasiko. Isang huwarang karakter ng lakas at kontrol. At panghuli, si Nora, ginampanan ni Beth Bautista, ang kaibigan at tagapagsalita ni Mila sa huling bahagi ng pelikula. Siya ang karakter na nagbigay tinig sa mga babae na matagal nang nananahimik. Sa kanyang payak, ngunit matinding emosyon, ipinakita ni Beth ang paninindigan at tapang
ng isang babaeng lumalaban sa katotohanan. Isa ito sa mga papel na nagpatunay sa kanyang kahusayan bilang aktres. Hanggang ngayon, si Beth Bautista ay nananatiling iginagalang sa industriya ng pelikula at teatro. Isang simbolo ng lakas at katotohanan. Sa kabuuan, ang Brutal ay hindi lang pelikula. Ito ay isang pahayag, isang refleksyon ng lipunang kailangan ng pagbabago, at isang obra na nagbigay daan sa mga kwentong may boses ang kababaihan. Minahal ito ng mga Pilipino, hindi lang dahil sa husay ng mga artista, kundi dahil sa katotohanang ibinunyag nito sa bawat eksena. Hanggang ngayon, nananatili itong isang pelikulang hindi kailanman maluluma, matapang, makabuluhan, at tunay na Pilipino.